Ang umaga sa Barangay Waan, sa gilid ng lungsod ng Davao, ay biglang nabalot ng lagim ng isang mangangalakal ng basura na nagngangalang Mang Cardo ang nakatagpo ng isang puting sako na inanod sa pampang ng ilog bandang 6:30 ng umaga. Sa unang tingin, inakala niyang ito ay isa lamang sa mga karaniwang sako ng basura na tinagay ng malakas na ulan kagabi. Ang amoy ng ilog Davao ay sanay na siya, isang halo ng putik, halaman at paminsan-minsang basura. Ngunit habang papalapit siya, isang kakaibang, masangsang na amoy ang tumama sa kanyang ilong, isang amoy na hindi pangkaraniwan, isang amoy na tila bumubulong ng kamatayan. Bigla siyang kinabahan. Sa halip na buksan, nagpasya siyang iwanan ang kanyang kariton at dali-daling ipaalam sa mga residente sa malapit na purok. Ang bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan, at hindi nagtagal, dumating ang mga pulis mula sa Davao City Police Office. Nang buksan ang sako sa harap ng ilang opisyal, ang tensyon ay halos mahahawakan. Sa loob, tumambad ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao, nasa estado na ng paunang pagkabulok. Ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay napahawak sa kanilang mga bibig, ang ilan ay nag-antanda ng krus, habang ang iba ay bumubulong ng mga panalangin. Agad na naglagay ng police line ang mga investigador at maingat na inilipat ang sako patungo sa Southern Philippines Medical Center, DepEd, para sa masusing pagsusuri at pagkakakilanlan. Mula sa paunang eksaminasyon ng mga mediko-legal, ang mga bahagi ng katawan ay pinaniniwala ang pag-aari ng isang lalaking nasa pagitan ng 30 at 40 taong gulang, batay sa istruktura ng buto at mga retaso ng damit na nakakabit pa rito. Ngunit ang lalong ikinagulat ng mga investigador ay ang pagkakatuklas sa isang sobreng may pulang selyo na natagpuang nakasilid sa isang malinaw na plastic bag malapit sa sako. Ang sulat ay buo pa, naglalaman ng sulat kamay na mensahe gamit ang itim na tinta. Gayunpaman, pinili ng kapulisan na huwag munang isapubliko ang nilalaman nito, itinuturing itong isang kritikal na piraso ng ebidensya. Samantala, si Police Major Andres Andy Ramos, hepe ng Investigation Unit ng AC, ay nagsabi sa media na ang kaso ay nasa maagang yugto pa lamang. Tiniyak niya na ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at ang forensic team ay puspusang nagtatrabaho upang itugma ang ihi ng biktima sa mga datos ng mga nawawalang tao na naiulat sa nakalipas na 2 linggo sa Davao at mga kalapit na probinsya. Sa lugar ng krimen, ang mga tao ay nanatiling nagkukumpulan hanggang tanghali. Marami ang umamin na sila ay natatakot at hindi na maglalakas loob na lumabas sa gabi simula nang kumalat ang balita. Ang ilan ay iniugnay pa ang natuklasan sa pagkawala ng isang hindi kilalang lalaki na ilang araw nang napapansing paggala-gala malapit sa ilog. Pinalawak na ng kapulisan ang kanilang paghahanap sa kahabaan ng ilog hanggang sa 2 kilometro upang matiyak na walang ibang bahagi ng katawan o karagdagang ebidensya ang naiwan. Ang sako, ang tali na ginamit, at ang sulat na may pulang selyo ay dinala na sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Ang kasong ito ay naging pangunahing usap-usapan sa buong Davao, na nagbunsod ng maraming espekulasyon sa social media. Hanggang ngayon, hinihiling ng pulisya sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga walang basehang teorya at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Pagdating ng hapon, ang paligid ng crime scene ay puno pa rin ng kuryosidad. Kahit mahigpit na nakabantay ang police line, marami pa rin ang sumusubok sumilip. Sa gitna ng mga tao, bumalik ang mga taga-forensic lab para sa karagdagang pagsisiyasat. May dala silang metal detector at mga espesyal na kamera, umaasang makakahanap ng bagong bakas na magbibigay liwanag sa kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Sa kanilang pagsisiyasat, nakakita sila ng mga yapak na may sukat na humigit kumulang 42 sa maputik na lupa, hindi kalayuan sa kung saan natagpuan ang sako. Ang mga yapak ay patungo sa isang masukal na bahagi, mga 50 metro mula sa pampang. Sa parehong lugar, nakakita sila ng upos ng sigarilyo, isang piraso ng itim na tela, at isang pira-pirasong tali ng raffia na pinaniniwala ang ginamit sa pagtali ng sako. Lahat ng ito ay agad na inilagay sa mga transparent na plastic bag na may forensic label. Gayunpaman, ang atensyon ng mga investigador ay nakatuon sa sulat na may pulang selyo. Ito ay isinulat ng maayos, gamit ang matingkad na itim na tinta, at sa ibaba ay may isang selyong gawa sa pulang kandila na may kakaibang simbolo, isang bituin na may 5 dulo na napapalibutan ng isang bilog.
Hindi pa tiyak ng mga otoridad ang kahulugan ng simbolo, ngunit ilang residente ang nag-isip na ito ay kahawig ng sagisag ng isang partikular na kulto na naging usap-usapan sa Davao ilang taon na ang nakalipas. Sa isang maikling press conference, sinabi ni Major Ramos, kasalukuyan naming sinusuri ang mga fingerprint at chemical sa sulat. Malaki ang posibilidad na ito ay sinadyang iwan ng salarin. Bukod dito, sinusuri din ng SOCO ang hibla ng tali na natuklasang hindi pangkaraniwang raffia, kundi isang uri ng imported synthetic na bihirang ibenta sa mga lokal na pamilihan. Ang impormasyong ito ay nagbukas ng bagong anggulo sa investigasyon. Sa kabilang dako, ang tensyon sa FISU ay hindi rin matatawaran. Si Yuchi Emil Vargas, ang forensic pathologist, ay nagsiwalat na ang mga natagpuang bahagi ng katawan ay binubuo ng kanang kamay, dibdib at kaliwang hita. Hinala niya, ang pagputol ay ginawa gamit ang isang malaki at matalas na bagay, posibleng palakol o malaking itak. Ngunit wala silang nakitang malinaw na sugat na nagpapahiwatig ng pagtatanggol, na nangangahulugang ang biktima ay maaaring hindi nakalaban o wala ng malay bago pagpirapirasuhin. Samantala, ang identification team ay nagtatrabaho ng husto upang itugma ang EEG sa mga ulat ng mga nawawalang tao. 3 bagong ulat ang pumasok matapos pumutok ang balita. Lahat ay nag-ulat ng pagkawala ng mga lalaking nasa edad 30 hanggang 40. 2 ay mula sa distrito ng Buhangin at 1 mula sa Matina. Sa social media, agad na nag-viral ang kaso. Ang mga hashtag tulad ng misteryong sako sa Davao at pulang selyo ay naging trending. Maraming gumagamit ang nagbahagi ng mga larawan ng police line at mga amateur video. Dahil dito, nanawagan ang pulisya na itigil ang pagpapakalat ng mga larawan ng labi bilang paggalang sa biktima at sa pamilya nito. Isang residente malapit sa ilog, si Lito, 42 taong gulang, ay nagsabi sa mga reporter, noong mga alauna ng madaling araw, may narinig akong motor na huminto saglit sa tabi ng ilog. Pero dahil malakas ang ulan, hindi na ako lumabas. Nalaman ko na lang kinaumagahan na may isa ko palang nakita. Ang testimonya ni Lito ay naging bahagi na ngayon ng timeline na binubuo ng mga investigador. Naniniwala silang pumunta ang salarin sa lokasyon habang malakas ang ulan upang itapon ang sako at maging mahirap matunton. Ang paunang pagsusuri sa sulat na may pulang selyo ay nagpakita ng mga residyo ng kandila at pinong pulbos na parang alikabok ng metal, na lalong nagpatibay sa teorya na ang simbolo ay hindi lamang palamuti, kundi isang code o espesyal na tanda na maaaring may kaugnayan sa isang organisasyon. Hanggang sa paglubog ng araw, lahat ng ebidensya ay naipadala na sa Regional Forensic Laboratory para sa karagdagang pagsusuri. Inihahanda na rin ng pulisya ang isang sketch ng posibleng salarin batay sa mga paunang datos at testimonya. Ang Davao ay nabalot na ngayon ng pangamba. Maraming residente ang mas maagang nagsasara ng pinto, at ilang mga nagtitinda sa gabi ang nagpaikli ng kanilang oras ng operasyon dahil sa takot. Ang kaso ay naging isang bagong misteryo na humahamon sa lohika at katapangan ng mga otoridad na agarang lutasin kung sino ang utak sa likod ng madugong pangyayaring ito. Kinabukasan, lalong tumindi ang investigasyon. Isang pinagsanib na puwersa mula sa SCE at Police Regional Office NSE ang nagsimulang maghalughog sa paligid ng ilog hanggang sa pangunahing kalsada patungo sa Ecoland Bus Terminal. Nakakita sila ng mga tilamsik ng dugo sa isang maliit na tulay, mga 700 metro mula sa kung saan natagpuan ang sako. Ang mga bakas ng dugo ay nasa ilalim na bahagi ng konkretong pader ng tulay, natatakpan ng lumot at putik, na tila sinadyang itago. Ang bagong ebidensyang ito ay nagpatibay sa hinala na ang sako ay itinapon mula sa tulay. Nagpadala ang pulisya ng mga diver mula sa Philippine Coast Guard upang suriin ang ilalim ng ilog, sa pag-aalalang may iba pang bahagi ng katawan na hindi pa natatagpuan. Mula sa unang pagsisid, natagpuan nila ang isang piraso ng maong na pantalon at isang kulay kapeng leather na pitaka na sira na dahil sa pagkababad sa tubig. Sa loob ng pitaka, mayroong isang ihi na may pangalang Rico Morales, 34 taong gulang, residente ng Buhangin. Ngunit hindi pa makumpirma ng pulisya kung ang ihi ay tunay na pag-aari ng biktima o sadyang inilagay para linlangin sila. Hiniling sa forensic doctor na pabilisin ang AT test upang itugma ang pagkakakilanlan ng katawan sa Z. Samantala, mabilis na kumilos ang AK forensic team.
Sinuri nila ang mga recording mula sa ilang tindahan at bahay sa paligid ng ilog. Mula sa paunang pagsala, isang recording ang pumukaw sa kanilang atensyon. Sa isang 36 segundong video na kuha noong 1 oras 52 minuto ng madaling araw, isang itim na scooter ang nakitang huminto sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa tulay kung saan natagpuan ang mga mansa ng dugo. Ang nagmamaneho ay nakasuot ng madilim na jacket at full-face helmet. Sa likuran ng motor, may isang malaking sako na nakatali ng raffia string, katulad ng sakong naglalaman ng mga bahagi ng katawan. Bagamat malabo ang kalidad ng TV, at hindi nakita ang mukha ng salarin, bahagyang nakita ang plaka ng motor, na nagbigay ng pagkakataon sa traffic unit na simulan ang pagtugis. Ipinaliwanag ni Major Ramos sa isang panayam, humihingi na kami ng tulong sa DT para matunton ang sasakyan. May 2 numero sa plaka na malinaw, at tiwala kami na sa lalong madaling panahon ay matutukoy na ang salarin. Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa sulat na may pulang selyo ay nagsimula ng magbunga. Natagpuan ng laboratorio ang isang malabong fingerprint sa kanang ibabang bahagi ng papel, kasama ang pinaghalong pulbos ng metal at residuo ng pabango ng lalaki. Pinatibay nito ang teorya na ang sulat ay isinulat mismo ng salarin bago itapon ang sako, marahil bilang isang mensahe o babala. Isang investigador ang nagsabi ng off the record na ang nilalaman ng sulat ay isang misteryosong pangungusap, ang nagtaksil ay babalik sa lupa na may pulang tanda. Ang pangungusap na ito ay lalong nagpabigat sa kapaligiran ng investigasyon. Hindi pa isinisiwalat ng pulisya kung ang nilalaman ng sulat ay may kinalaman sa personal na motibo, paghihiganti, o isang simbolismo ng isang partikular na grupo. Ngunit ngayon ay tinitingnan na nila ang posibilidad na 2 o higit pang tao ang sangkot dahil tila imposibleng mag-isang dalhin ng isang tao ang ganoon kabigat na sako. Samantala, ang pamilya ni Rico Morales, ang lalaking nasaghi, ay dumating na sa Tizil. Ang kanyang asawa, si Nora Morales, 31 taong gulang, ay halos himatayin nang makita ang damit na natagpuan kasama ng mga bahagi ng katawan. Inamin niyang 3 araw nang hindi umuuwi ang kanyang asawa matapos magpaalam na magde-deliver ng mga kagamitang pang-agrikultura sa labas ng lungsod. Nabanggit din ni Nora na isang araw bago mawala, nakatanggap ang kanyang asawa ng tawag mula sa isang tao na nakikipagkita malapit sa Ilog Davao. Ibinigay ng pamilya ang record ng huling tawag at mga text message mula sa cellphone ng biktima. Mula roon, natuklasan ang isang misteryosong numero na walang pangalan. Ang tanging nakasulat sa mensahe ay, mag-isa kang pumunta. Huwag kang magsasama ng iba. Alam ko lahat ng sikreto mo. Ang nilalaman ng mensahe ay lalong nagpatibay sa hinala na ang biktima ay sadyang inakit papunta sa lokasyon ng krimen, at ang pagpatay na ito ay maaaring may komplikadong personal na motibo. Habang nagpapatuloy ang proseso ng identifikasyon, pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon hanggang sa buhangin at Matina. Sinimulan na rin nilang hanapin ang mga tindahan o bodega na nagbebenta ng imported na raffia string at mga pang-industriyang sako. Ang Davao ay nabubuhay na ngayon sa tensyon. Ang mga kalsada patungo sa ilog ay mas maagang nagiging tahimik. Ipinagbawal na sa mga bata ang maglaro sa malayo, at ang mga residente ay bumubulong na lamang tuwing dumadaan sa lugar ng krimen. Sa social media, lumitaw ang mga teorya tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng isang misteryosong kulto o kompetisyon sa isang iligal na negosyo. Ngunit iginiit ng pulisya na wala pa silang matibay na ebidensya na tumutukoy sa anumang partikular na motibo. Pagsapit ng gabi, ang mga ilaw sa paligid ng crime scene ay muling nagbigay ng malabong liwanag, nag-iiwan ng isang katahimikan na nakakapangilabot. Ang mga opisyal ay nagbabantay 24 oras. Samantala, sa forensic room ng ospital, ang CT test ay nagpapatuloy at ang resulta ay inaasahang lalabas sa loob ng 24 na oras. Isang resulta na maaaring maging susi sa paglutas ng nakakakilabot na misteryo sa likod ng madugong sako at ng sulat na may pulang selyo na yumanig sa buong Davao. Kinaumagahan, ang ECSU ay napaligiran na ng mga mamamahayag at mga residente na naghihintay sa opisyal na resulta. Eksaktong 9:10 ng umaga, inihayag ng pulisya ang resulta ng FIT test. Kinumpirma nito na ang mga bahagi ng katawan na natagpuan ay pag-aari ni Rico Morales, 34 taong gulang, ang lalaking iniulat na nawawala ng kanyang pamilya.
Ang balita ay agad na yumanig sa lungsod. Ang mga nakakakilala kay Rico bilang isang mabait at masipag na tao ay hindi makapaniwala na siya ang naging biktima ng isang napakalupit na pagpatay. Si Rico ay nagtatrabaho bilang supplier ng mga kagamitang pang-agrikultura at mga piyesa ng makina. Madalas siyang maglakbay sa iba't ibang lugar. Kilala siyang tapat at walang kaaway. Ngunit natuklasan ng mga investigador ang isang mahalagang impormasyon, 2 buwan bago ang kanyang pagkamatay. Nasangkot si Rico sa isang hindi pagkakaunawaan sa negosyo sa isa sa kanyang mga kasamahan tungkol sa bayad sa isang proyekto sa Davao del Sur. Sa isang maikling panayam, sinabi ni Nora, mabait na tao ang asawa ko. Pero nitong mga huling araw, madalas siyang malungkot. Sabi niya may nagbabanta daw sa kanya kung hindi niya babayaran agad ang utang sa proyekto. Sinimulan ng pulisya na suriin ang mga transaksyong pinansyal ni Rico. Mula sa kanyang bank account, natuklasan ang isang transfer na nagkakahalaga ng 480,000 piso mula sa isang hindi kilalang account 2 araw bago siya mawala. Ang transaksyon ay mula sa isang account na may pangalang TE, mga inisyal na ngayon ay sentro ng investigasyon. Hindi pa doon natapos. Ang resulta ng forensic examination sa sulat na may pulang selyo ay nagpakita ng partial fingerprint match sa isang lalaking nagngangalang Danny Pineda, 36 taong gulang. Isang dating kasosyo sa negosyo ni Rico na ngayon ay nawawala na rin. Si Daniel, ayon sa talaan ng pulisya, ay nasangkot dati sa isang kaso ng pandaraya sa isang kumpanya ng kargamento, ngunit na-dismiss ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinatibay nito ang hinala na ang pagpatay kay Rico ay maaaring may kaugnayan sa isang matagal ng alitan. Agad na pinuntahan ng pinagsanib na puwersa ang inuupahang bahay ni Daniel sa Mailepo-Lepo, ngunit wala ng tao roon. Ayon sa mga kapitbahay, umalis si Daniel noong Biyernes ng gabi, ilang oras bago matagpuan ang sako, sakay ng isang itim na scooter, kapareho ng nakunan sa kihi. Sa loob ng bahay, natagpuan ng pulisya ang mga tira ng pulang kandila, itim na tinta, at mga sobre na kapareho ng ginamit sa sulat. Ang pagkatuklas na ito ay naging isang malaking breakthrough. Kumbinsido ang pulisya na si Daniel ang pangunahing salarin o direktang sangkot sa pagpatay. Ngunit hindi madaling matunton si Daniel. Ang kanyang cellphone ay hindi na aktibo at lahat ng kanyang social media accounts ay nabura na. Samantala, ipinakita rin ng laboratory test na ang dugo sa tulay at sa sako ay tumutugma sa dugo ng biktima, na nagpapatunay na ang pagputol sa katawan ay malamang na ginawa hindi kalayuan sa lugar kung saan ito itinapon. Ang malakas na hinala ay dinala ng salarin ang biktima sa lokasyon sa pagkukunwaring isang business meeting at doon ito pinatay sa isang liblib na lugar sa ilalim ng tulay. Isa pang saksi, si Rahman, 38 taong gulang, isang security guard sa malapit, ay umaming nakarinig ng malakas na kalabog at tila may bagay na nahulog sa tubig bandang madaling araw, kasabay ng oras ng TV recording. Akala ko may nahulog lang o nagtapon ng malaking basura. Pero dahil sa lakas ng ulan, hindi na ako lumabas, sabi niya. Sa kabilang banda, nagsimula nang makatanggap ang pulisya ng mga ulat mula sa 2 residente sa Davao de Oro na nagsabing nakita nila si Daniel na dumaan sa highway, nagmamadali, may dalang malaking bag at walang helmet. Batay sa ulat na iyon, isang espesyal na team ang binuo para sa isang malawakang pagtugis na nagpakalat ng sketch ng mukha at pagkakakilanlan ng suspect sa iba't ibang checkpoint. Ngunit sa gitna ng pagtugis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bandang 11:40 ng gabi, ang istasyon ng pulisya sa Buhangin ay nakatanggap ng isang misteryosong pakete na ipinadala ng walang pangalan. Sa loob nito ay may isang punit na papel mula sa isang sulat na may pulang selyo, kapareho ng natagpuan sa crime scene, at isang maliit na tali ng raffia na nakabuhol sa kakaibang paraan. Ang nakasulat sa papel ay hindi pa tapos. Mayroon pang kailangang bumalik sa lupa. Ang sulat na ito ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa mga investigador. May matinding hinala na ang salarin ay nasa paligid pa rin ng Davao at pinapanood ang takbo ng investigasyon. Dinagdagan ng pulisya ang seguridad sa bahay ng pamilya ng biktima at nagtalaga ng mga undercover patrol. Ang Davao ay naging isang lungsod na puno ng tensyon at pag-iingat. Sa social media, lumitaw ang teorya na ang salarin ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ng isang lihim na grupo na gumagamit ng mga simbolo ng pulang kandila.
May mga criminal expert pa na nagsabing ang kaso ay maaaring maging isang serye ng mga ritual na pagpatay. Sa kabila ng mga espekulasyon, iginiit ng pulisya na lulutasin nila ang kaso gamit ang siyentipikong ebidensya. Hinihintay na nila ngayon ang kumpletong resulta ng fingerprint analysis at karagdagang key footage mula sa isang kalapit na gasolinahan. Samantala, ang ikalawang yugto ng autopsy ay nagpakita na si Rico ay malamang na namatay dahil sa pagpalo ng isang matigas na bagay sa ulo, hindi dahil sa mga hiwa. Ibig sabihin, ang pagputol sa katawan ay ginawa matapos mamatay ang biktima. Binago nito ang direksyon ng investigasyon mula sa isang brutal na random na pagpatay patungo sa isang planadong pagpatay na may simbolikong mensahe. Nang gabing iyon, isinara ng isang lokal na reporter sa telebisyon ang kanyang ulat sa isang pangungusap na tumatak sa isipan ng marami, hindi na muling matutulog ng mahimbing ang Davao ngayong gabi. Sa likod ng madugong sako at ng sulat na may pulang selyo, may isang madilim na anino na hindi pa ganap na nabubunyag. Muling bumuhos ang malakas na ulan sa lungsod ng Davao ng gabing iyon. Ika-negatibo 1:00 oras 47 minuto ng gabi nang makatanggap ang investigation team ng AC ng isang mahalagang impormasyon mula sa isang police outpost sa Davao del Sur. Isang residente ang nagulat na nakita niya ang isang lalaking kamukha ni Daniel Pineda sa isang bus terminal sa Digos City, nakasuot ng itim na jacket at may dalang malaking bag. Agad na ipinasa ang impormasyon sa field team at nagsimula ang pagtugis. Sa ilalim ng malakas na ulan, 2 tactical vehicle na puno ng mga armadong tauhan ang mabilis na tumungo sa terminal. Pagdating doon, tahimik na ang lugar. Isa sa mga guard ang umaming may nakita siyang isang lalaki na pumasok sa isang abandonadong bodega sa likod ng terminal 1 oras na ang nakalipas. Walang sinayang na oras, sinuyod ng team ang bodega. Nang sipain nila ang pinto, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila, isang halo ng gasolina, pawis, at nabubulok na bagay. Sa loob, natagpuan nila ang isang lumang mesa na may ilang papel na may simbolo ng bituin at isang pulang kandila na kalahati ng natunaw. Ngunit wala ang suspect. Sa sahig, may mga basang yapak na patungo sa likurang pinto na humahantong sa isang maliit na gubat. Doon nagsimula ang isang matinding habulan. Ilang opisyal, sa pangunguna ni Police Corporal Julio Reyes, ang sumunod sa mga yapak. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ni Corporal Reyes ang isang anino na tumatakbo pababa sa isang maliit na lambak. Target, gumagalaw pahilaga, sigaw niya. Nagpakawala sila ng warning shots, ngunit nagpatuloy sa pagtakbo ang anino. Pagkatapos ng 10 minutong habulan, natagpuan nila ang isang itim na backpack na nahulog sa mga damo. Sa loob nito ay may isang kinakalawang na itak, mga latex na guwantes na may dugo, at isang pulang flash drive na may sulat kamay na label, Sikreto ng Lupa. Ang mga ebidensya ay agad na dinala sa Digital Forensic Lab. Nang suriin, ang laman ng flash drive ay ikinagulat ng buong team. Mayroon itong ilang larawan ni Rico Morales habang buhay pa, nakaupo sa isang madilim na silid na nakatali ang mga kamay. Mayroon ding isang 24 segundong video na nagpapakita ng isang lalaking nakaitim na jacket na nagsisindi ng pulang kandila sa harap ng kamera, habang bumubulong, lahat ay babalik sa lupa. Ang nagtaksil ay tutubusin ng dugo. Ang boses sa video ay sinuri gamit ang voice pattern recognition technology, at nagpakita ito ng 89% match sa boses ni Daniel Pineda. Ngunit malaki ang posibilidad na may ibang taong tumulong sa pag-record. Habang nagpapatuloy ang pagtugis, nagdao si Major Ramos ng isang emergency press conference. Iginigit niyang may sapat na silang ebidensya upang ituring si Daniel Pineda bilang pangunahing suspect. Hinala namin, ang motibo ng suspect ay personal na paghihiganti na binalot sa isang ritual na simbolismo, sabi niya. Ngunit hindi pa natatapos ang conference, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang natanggap ng istasyon. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pabulong, akala niyo mag-isa lang ako. Simula pa lang ito. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Hindi matunton ang numero dahil gumamit ito ng encrypted internet signal. Kinabukasan, isa pang sorpresa ang lumitaw. Isang bagong sako ang natagpuan ng mga residente sa isang fish pond sa May Toril. Nang buksan, hindi ito naglalaman ng katawan, kundi mga mabibigat na bato at mga piraso ng salamin na may malabong sulat,
hindi lang siya ang nag-iisa. Isang maliit na sulat ang muling natagpuan sa loob. Sa pagkakataong ito ay walang pulang selyo. Ang nakasulat ay, nakita ninyo ang isang sako, pero kinalimutan ninyo ang mga anino sa paligid nito. Ang mensahe ay nagdulot ng panginginig sa mga investigador. Lahat ay tumuturo sa hinala na ang pagpatay kay Rico ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Sinimulan ng pulisya na siyasatin ang posibilidad na may iba pang biktima. Samantala, sa bahay ni Daniel, natagpuan nila ang isang mapa ng Mindanao na may mga pulang bilog sa 3 lugar, Davao, General Santos at Cagayan de Oro. Sa tabi ng mapa ay may isang lumang kwaderno na mailistahan ng mga pangalan at numero. Ang isa sa mga pangalan ay E.C. Morales na may pulang X sa likod. Ang dalawa pang pangalan ay hindi pa kilala, ngunit nagpatibay ito sa paniniwala na may dalawa pang target. Ang sitwasyon sa Davao ay lalong naging kritikal. Hinigpitan ng pulisya ang seguridad. Hiniling sa publiko na huwag maglakbay ng mag-isa sa gabi. Sa gitna ng lumalaking pressure, inutusan ng Regional Director ang pagbuo ng isang Special Task Force, Operasyon Pulang Selyo, na binubuo ng pinakamagagaling na investigador, digital forensic experts, at intelligence operatives. Ang kanilang layunin, hulihin si Daniel Pineda, buhay man o patay, at tuklasin kung sino ang nasa likod ng misteryosong network na ito. Nang gabing iyon, muling bumuhos ang ulan. Sa madilim na kalangitan ng Davao, ang mga kulog ay tila sumasabay sa mga hakbang ng mga opisyal na naghahanda para sa mas malawakang pagtugis. Samantala, sa isang abandonadong bahay sa gilid ng lungsod, isang lalaking nakaitim na jacket ang nagsindi ng pulang kandila at bumulong sa harap ng bintana, isa na ang bumalik sa lupa. 2 pa ang susunod. Muling binalot ng gabi ang Davao, mas malamig kaysa karaniwan. Sa headquarters ng Special Task Force Operasyon Pulang Selyo, ang mga opisyal ay naghahanda para sa isang malawakang pagtugis. Nakatanggap sila ng lokasyon mula sa signal ng cellphone ni Daniel Pineda na naging aktibo sa loob ng 2 minuto sa isang kagubatan sa Marilog District, mga 30 kilometro mula sa sentro ng lungsod. Bandang 11:15 ng gabi, 2 tactical vehicle, isang thermal drone, at isang ESHAM unit ang ipinadala. Si Police Lieutenant Colonel Aaron Tagle, ang commander, ay nagbigay ng mahigpit na utos, walang magpapaputok ng walang utos. Huhulihin natin siya ng buhay. Nang pumasok ang mga sasakyan sa maputik na daan, nawala pansamantala ang signal. Ang tanging naririnig ay ang ulan at mga kulisak. Iniulat ng drone operator ang isang heat signature malapit sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Isang target, hindi gumagalaw, sabi niya. Agad na pinalibutan ng mga opisyal ang lugar. Dahan-dahan silang lumapit. Nakita nila ang isang sira-sirang kubo na gawa sa kawayan. Bahagyang bukas ang pinto at may malabong liwanag sa loob. Ang amoy na nasusunog na kandila at gasolina ay malakas. Pinasok nila ito mula sa 3 direksyon. Nang sipain ang pinto, natigilan sila. Sa gitna ng silid, may isang mesa na may 3 pulang kandila na bumubuo ng isang tatsulok. Sa gitna nito ay may mga larawan ng 3 lalaki. Ang isa ay si Rico Morales. Ang 2 pa ay may pulang X sa noo. Sa ilalim ng mesa, may isang walang laman na sako at isang malaking palakol na may tuyong dugo. Ngunit wala si Daniel Pineda. Tanging isang maliit na voice recorder ang naiwan na otomatikong umandar nang pumasok sila. Mula rito, narinig ang isang pamilyar na boses, huli na naman kayo. Susunod na ang 2 natitirang pangalan. Huwag ninyo akong hanapin. Hanapin ninyo ang nasa likod ng selyo. Huminto ang recorder. Sa labas, tumahol ng malakas ang aso. Sinundan ng mga opisyal ang amoy ng tao. Pagkatapos ng 500 metro, nakakita sila ng mga yapak at isang bagong upos ng sigarilyo. Ngunit agad itong binura ng malakas na ulan. Nabigo ang misyon ng gabing iyon. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang investigasyon sa kubo. Nakakita sila ng isang mas detalyadong mapa ng Mindanao na may pulang linyang nagdudugtong sa Davao, General Santos, at isang lugar na tinatawag na Tilasol. Sa ibaba, nakasulat, 3 lupain, 3 pangako. Natagpuan din nila ang isang leather-bound na notebook na puno ng mga code at simbolo.
Sa huling pahina, may isang nakakatakot na pangungusap, mabubuksan ang selyo kapag sinipsip ng ikatlong lupa ang dugo. Naging palaisipan ito sa mga investigador. Ano ang ikatlong lupa? Sino ang dalawa pang biktima? At sino ang nasa likod ng selyo? Samantala, nakuha ng Digital Lab ang data mula sa cellphone ni Daniel. Nakita nila ang isang history ng mga tawag sa isang anonymous na numero na nakarehistro sa pangalang Santiago, Santi Aguilar, isang dating boss ni na Daniel at Rico sa kumpanya ng kargamento. Ang pangalan ni Aguilar ay paulit-ulit na lumitaw sa notebook, laging may simbolo ng bituin. Agad na pinuntahan ng pulisya ang bahay ni Aguilar sa May Ecoland, ngunit 3 araw na itong nawawala. Sa loob ng bahay, natagpuan nila ang isang lihim na basement sa likod ng isang lumang kabinet. Sa loob, may isang malaking pinta ng pulang selyo sa pader at isang maliit na altar na may mga patay na kandila. Malinaw na hindi nag-iisa si Daniel. Bahagi siya ng isang lihim na grupo. Mula sa mga panayam sa mga dati nilang katrabaho, nabunyag na si Daniel at Aguilar ay nasangkot sa isang malaking alitan dahil sa pera. May tsismis na sila ay kasali sa isang kapatiran na naniniwalang ang mga traidor ay dapat ibalik sa lupa. Habang isinasagawa ang autopsy, natuklasan ang isang maliit na gasgas sa likod ni Rico na hugis bituin na hindi napansin noon. Ibig sabihin, ang simbolo ay hindi lang dekorasyon, kundi isang ritual na tanda ng kamatayan. Pinalawak ng task force ang investigasyon hanggang sa Tila Sol, ang ikatlong punto sa mapa na pinaniniwala ang huling lokasyon. Hinala nila, nagtatago doon sina Daniel at Aguilar para sa kanilang susunod na plano. Pagsapit ng gabi, muling nagpulong si Eti. Call. Tagal. Ito ay hindi na lang simpleng pagpatay. Ito ay isang mensahe, isang ritual. At pipigilan natin ito bago mabuksan ang huling selyo, sabi niya. Tumaas ang tensyon. Ang kagubatan ng Tila Sol ay mahigpit ng binabantayan. Sa gitna ng makapal na hamog ng gabing iyon, may isang taong nagsindi ng huling pulang kandila sa likod ng bintana ng isang lumang kubo. Sa ilalim ng malabong liwanag, may isinulat siya sa pader gamit ang itim na tinta, ang ikatlong lupa ay naghihintay. Pagkatapos, ang selyo ay magiging perpekto. Ang umaga sa isang liblib na barangay na tinatawag na Lasolo, sa probinsya ng Davao de Oro, ay tila normal. Ngunit sa likod ng katahimikan, ang mga otoridad ay nakahanda na. Ang Special Task Force Operasyon Pulang Selyo ay nakatuon na ngayon sa lugar na ito dahil lahat ng palatandaan ay tumuturo rito bilang ang ikatlong lupa. Sa isang pansamantalang command post, ipinapakita ng mga monitor ang mga imahe mula sa drone. Isang kahina-hinalang lokasyon ang natukoy, isang abandonadong bodega ng ladrilyo, 2 kilometro mula sa kabahayan. Mula sa itaas, kitang-kita ang sira-sirang bubong at isang malaking itim na tela na nakatakip sa likurang pader. Nagpasya si St. Call. Tagle na magsagawa ng direktang pagmamanman. Isang maliit na team ang ipinadala kasama si Corporal Reyes. Dahan-dahan silang gumalaw. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng basang lupa na may halong lansa. Bandang 10:20 ng umaga, narating nila ang bodega. Nakita nila ang manipis na usok na lumalabas mula sa isang butas. Habang papalapit, may narinig silang mahinang boses sa loob, paulit-ulit na bumibigkas, 3 lupain, 3 pangako, 3 ang babalik. Agad nilang pinalibutan ang gusali. Nang sipain ang pinto, natigilan sila. Sa gitna ng madilim na silid, isang lalaki ang nakatayong nakaharap sa pader, nababalutan ng puting tela. Sa harap niya ay may 3 pulang kandila. Sa sahig, may simbolo ng bituin na iginuhit gamit ang tuyong dugo. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Payat ang mukha, pula ang mga mata, at may manipis na ngiti sa labi. Siya si Daniel Pineda. Sa wakas, nakarating kayo, sabi niya. Pero bukas na ang selyo. Tinutukan siya ng mga baril, ngunit tumawa lang siya. Bigla, mula sa likod ng mga ladrilyo, may mabilis na tumakbo palabas. Hinabol ito ng isa pang team. Matapos ang ilang minuto, nahuli nila ang tumatakas. Nang makita ang mukha, natigilan sila. Siya si Santiago Aguilar, ang dating boss ni Rico. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay at may dala siyang maliit na kutsilyo.
Samantala, sa loob, nanatiling nakatayo si Daniel. Si Rico ang una. Tinupad namin ang pangako, pero ngayon, malaya na ako, sabi niya. Bigla niyang itinaas ang kamay, ipinapakita ang isang mahabang hiwa sa pulso. Ang dugo ay tumulo sa simbolo sa sahig. Agad siyang dinaluhan ng mga opisyal, ngunit patuloy siyang tumawa hanggang sa mawalan ng malay. Matapos makontrol ang sitwasyon, natagpuan ng mga opisyal ang tatlong larawan, sina Rico Morales, Santiago Aguilar, at isang hindi kilalang mukha. Natagpuan din nila ang isang lumang libro ng mga ritual at isang sulat na may pulang selyo. Nang buksan, ang nakasulat ay, ang una ay bumalik na. Ang pangalawa ay magdadala ng sumpa. Ang pangatlo ang ganap na magbubukas ng selyo. Ang pirma sa ilalim ay hindi pangalan kundi ang simbolo ng bituin. Si Aguilar na nahuli ay dinala para sa interogasyon. Pagkatapos ng 3 oras, nagsalita na siya. Inamin niyang ang pulang selyo ay pangalan ng isang lihim na grupo. Naniniwala sila sa isang doktrina ng pagtubos ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng lupa, kung saan ang bawat pagkakanulo sa negosyo ay itinuturing na pagdumi sa lupa. Ang ritual, ayon kay Aguilar, ay pinamumunuan ng isang taong tinatawag nilang ipulang guro, isang misteryosong tao na hindi kailanman nagpakita ng mukha. Inamin ni Aguilar na siya mismo ay ginawang pain para sa huling ritual, at si Daniel, na maisira na sa pag-iisip, ay naniniwalang ang huling sakripisyo ay dapat gawin sa ikatlong lupa. Ngunit hindi niya sinabi kung sino ang pangatlo sa larawan. Sa kabilang dako, si Daniel ay dinala sa ospital. Sa kanyang pagtulog, madalas siyang sumisigaw, "Guro, hindi pa perpekto ang selyo." Natagpuan ng mga doktor ang isang maliit na tatoo na hugis bituin sa kanyang likod, katulad ng sa biktima. Nang araw na iyon, inihayag ng pulisya na nahuli nila ang 2 suspect, ngunit hindi nila isinasara ang posibilidad na may mas malaking tao sa likod nito. Ang kaso ng pulang selyo ay opisyal nang itinaas sa pambansang antas. Nang gabing iyon, sa bodega sa Lasolo, ang simbolo ng dugo sa sahig ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Sa pader, may isang sulat na hindi napansin kanina, isa pang selyo. Pagkatapos, malalaman ng mundo. Ang mga salita ay nakasulat sa itim na tinta na basa pa. Walang nakakaalam kung sino ang nagsulat nito. Isang bagay ang sigurado, ang lagim ng pulang selyo ay hindi pa tapos. 2 araw matapos ang pagkubkob sa Lasolo, hindi pa rin matahimik ang Davao. Sa telebisyon, ang mukha ni Daniel Pineda ay nakapaskil bilang pangunahing salarin. Ngunit para sa mga otoridad, malayo pa sa pagtatapos ang kaso, lalo na sa pagtukoy kung sino ang ipulang guro. Noong umagang iyon, sa meeting room ng task force, itinuro ni Ek. Call. Tagle ang simbolo ng pulang selyo. Sa ilalim nito ay may 3 numero, 06, 11, 25. Hindi ito random, sabi niya. Lahat ng malalaking pangyayari sa kaso ay may pagitan na eksaktong 11 araw. Napagtanto ng team ang pattern. Hindi nagtagal, nagdala ang digital forensics ng resulta mula sa cellphone ni Daniel. Isang serye ng mga naka-encrypt na mensahe ang natagpuan. Matapos ang 8 oras, nabasa nila ang bahagi nito, 06, ang unang lupa ay binuksan ng dugo. 17, ang pangalawang lupa ay nilinis ng apoy. 28, ang ikatlong lupa ay isinara ng hangin. 11, lahat ay babalik sa dagat. Ang huling pangungusap ay nagpatahimik sa silid. Kung 11, ibig sabihin ay Nobyembre 11. 1 linggo na lang mula ngayon, sabi ni Tagle. Lumitaw ang hinala na may ika-4 na ritual na binalak malapit sa dagat. Mula sa mapa ng aktibidad ni Daniel, isang lugar ang naging kahina-hinala, ang daungan sa Sta. Ana Wharf, isang tahimik na lugar na may maraming abandonadong bodega. Samantala, lalong naging kakaiba ang kondisyon ni Daniel. Sa kanyang pagtulog, madalas siyang bumubulong. Ayon sa Kithi, minsan ay bigla siyang bumabangon sa hating gabi at tumititig sa pader, bumubulong, darating ang guro mula sa dagat, dala ang pulang liwanag. Naglagay ang task force ng listening device sa kanyang silid. Sa kalagitnaan ng gabi, isang nakakagulat na tunog ang na-record, hindi boses ni Daniel, kundi ng ibang lalaki, na tila nagsasalita mula sa malayo, hindi pa perpekto ang selyo. Isa pa ang kailangang bumalik.
Naghihintay ang dalampasigan sa high tide. Agad na sinuri ang silid ni Daniel, ngunit wala silang nakitang iba. Sa sahig, may isang maliit na pulang kandila na wala roon kanina. Kinabukasan, ang investigasyon ay nakatuon na sa daungan. Nagpadala ng mga diver. Sa lalim na 6 na metro, natagpuan nila ang isang maliit na metal na bowl na may lamang isang waterproof na papel na may simbolo ng pulang selyo. Ang nakasulat, ang huli ay lulubog kasama ng liwanag. Naglalaman din ito ng mga geoth coordinate na tumuturo sa isang maliit, abandonadong isla sa silangan ng Davao, ang Isla ng Talikod. Kilala ang isla bilang Iengkantado. Walang nag-aksaya ng oras, binuo ng task force ang isang seaborne operation. Gabi na ng 3 patrol boat ang mabilis na tumungo sa isla. Mula sa malayo, isang pulang ilaw ang kumikislap sa tuktok nito. Habang papalapit, isang mahinang awit ang naririnig. Dahan-dahang dumaong ang team. Nakakita sila ng mga bakas ng tao. Sa gitna ng isla, sa pagitan ng mga puno ng niyog, natagpuan nila ang isang malaking batong altar. Sa ibabaw nito, isang malaking pulang kandila ang nakasindi, pinalilibutan ng 3 taong nakaitim na balabal. Mabilis na ibinigay ang utos, sugod. Sigawan at putok ang bumasag sa gabi. 2 ang nahuli. Ang isa ay tumakbo patungo sa bangin, lumingon at tumalon sa dagat, nawala sa mga alon. Sa altar, natagpuan nila ang isang makapal na itim na libro na may pamagat na ipanalangin ang lupa at dugo, at isang bagong larawan, isang dalaga. Sa huling pahina ng libro, isang pangungusap ang nakasulat, ang pulang guro ay hindi isang tao. Ang guro ay tayong lahat. Binago nito ang buong investigasyon. Ibig sabihin, ang pulang selyo ay isang malawak na network. Nagtagumpay ang operasyon na pigilan ang ika-4 na ritual, ngunit nag-iwan ito ng mas malaking tanong. Ilan pang selyo ang nabuksan sa ibang lugar? Habang pabalik ang mga bangka sa Davao, isang pulang ilaw pa rin ang nakikita sa abot tanaw. Isang opisyal ang bumulong, kung totoong ang nasa dagat ang guro, mas marami pa itong itinatago kaysa sa inaakala natin. At sa malayo, ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, tulad ng isang walang katapusang bulong, na tila alam din ng dagat na ang laro ng pulang selyo ay nagsisimula pa lamang. Ang bukang liwayway sa daungan ng Sta. Ana ay hindi na tulad ng dati. Matapos ang operasyon sa Isla ng Talikod, tila ang dagat mismo ay nagtatago ng isang madilim na sikreto. Kailangang ipagpatuloy ng task force ang pagsisid sa paligid ng isla. Bandang 5:30 ng umaga, nagsimula muli ang mga diver. Sa lalim na 12 metro, natuklasan nila ang isang nakakagulat na istruktura, mga batong nakaayos sa isang bilog na may mga metal na kandila sa paligid. Sa gitna, may isang malaking sako na nakakadena. Nang mayangat ito, naglalaman ito ng isang life-size na kahoy na manika na may pulang selyo sa dibdib. Sa loob nito, may isang sulat, ang lupa ay nabuksan na. Tinanggap na ng tubig. Ang susunod na selyo ay naghihintay sa lugar kung saan ang liwanag ay hindi namamatay. Ano ang lugar na iyon? Mula sa pagsusuri, ito ay maaaring tumukoy sa isang lumang planta ng langis sa baybayin ng Mandub, na may isang toreng ilaw na hindi kailanman namatay mula nang magsara ito 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. Ang lugar ay tinatawag na walang hanggang ilaw. Ang 2 sa 3 suspect na nahuli ay dating nagtrabaho sa planta. Pareho silang bumanggit ng isang pangalan, siya na nagbabantay sa apoy. Siya na tinatawag na gurong dagat. Isa pang guro. O marahil, bahagi lamang sila ng isang mas malaking grupo. Bandang 11 oras ng umaga, tumungo ang team sa lumang planta. Puno ito ng mga kinakalawang na tangke at matataas na damo. Sa gitna, nakatayo ang toreng may ilaw. Nakita ng drone ang isang tao sa ibaba nito. Nang lumapit ang team, natagpuan nila ang isang itim na tolda na may mga gamit pang ritual. Sa pader ng tore, may isang malaking pinta ng pulang selyo. Habang nagsisiyasat, natagpuan ng isang opisyal ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig. Dinala sila nito sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Puno ang pader ng mga simbolo. Sa gitna, may isang metal na altar. Sa ibabaw nito, may isang malaking garapon na may lamang pulang likido. Sa ilalim, may isang piraso ng puting tela na may sulat kamay na kapareho ng kay Daniel Pineda.
Ang nakasulat, hindi ako ang guro. Ako ay alagad ng alagad. Ang nagturo sa amin ay nabuhay bago pa man isilang ang lungsod na ito. Ang gurong dagat ay tagapamagitan lamang. Ang pulang guro ay anino lamang. Ang huling selyo ay wala sa dagat. Ang huling selyo ay nasa langit. Langit. Ano ang ibig sabihin nito? Isang paliparan, isang tor, isang mataas na lugar. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga investigador na kaharap nila ang isang bagay na mas malawak pa kaysa sa inaakala. Ipinakita ng mga lumang file na 5 taon na ang nakalipas, bago ang sunog sa planta, 3 manggagawa ang misteryosong nawala. Hindi nalutas ang kaso. Ngayon, umuulit ang pattern. Samantala, nahagip ng mga radio signal sa paligid ng planta ang isang kakaibang frequency na lumilitaw tuwing 11 minuto. Isang code, langit 14 na. Tor. Ika-negatibo 14 na, 3 araw mula ngayon. Ang Tor ay malamang na tumutukoy sa lumang Air Observation Tower, malapit sa lumang paliparan ng Davao, isang pasilidad na matagal nang sarado. Agad na nag-utos si E.T. Call. Tagal, full alert tayo. Kung totoo ngang sa ika-negatibo 14 na bubuksan ang huling selyo, hindi tayo maaaring mahuli. Gabi na nang bumalik ang team sa headquarters. Biglang namatay ang kuryente sa loob ng 3 minuto. Sa dilim, may mga opisyal na nakakita ng isang pulang ilaw na kumislap sa bintana ng selda kung saan nakakulong si Santiago Aguilar. Nang bumalik ang ilaw, si Aguilar ay wala ng buhay, laslas ang pulso gamit ang isang piraso ng kutsara. Sa pader ng kanyang selda, nakasulat gamit ang dugo, mabubuksan ang langit. Lahat ay natigilan. Nawala ang kalamigan ni Tagle, ngunit alam niya ang isang bagay, anuman ang mangyayari sa ika-negatibo 14 na, kailangan itong pigilan. Madaling araw ng ika-negatibo 12, binalot ng makapal na hamog ang Davao. Sa ospital, si Daniel Pineda, na matagal nang walang malay, ay biglang nagmulat ng mata at bumulong sa nurse, tumingin ka sa langit. Dumating na siya. Ika-negatibo 14 na ng Nobyembre, mas mabilis nagbago ang kulay ng langit sa Davao. Tila ang kalikasan mismo ay nagpipigil ng hininga. Sa lumang observation tower sa gilid ng dating paliparan, umikot ang malakas na hangin. Doon, ayon sa lahat ng datos, isasagawa ang huling ritual ng pulang selyo. Ang Tor ay may taas na 30 metro, sira-sira na. Ngunit ng gabing iyon, isang pulang ilaw ang malinaw na nakikita sa tuktok nito. Bandang 10 oras 10 minuto ng gabi, kumilos ang task force. Walang pagkakamali ngayong gabi, sabi ni FT. Call. Tagal. Pigilan sila ng buhay. Ano man ang mangyari, huwag hayaang mabuksan ang selyo. Pumasok ang team sa dilim. Sa ibaba, may 3 lumang sasakyan na nakaayos sa isang tatsulok. Mainit pa ang mga makina. Nang sipain ang pinto ng tore, sumalubong ang amoy ng kandila at dugo. Dahan-dahang umakyat ang mga opisyal sa paikot na hagdanan. Sa pader, nakaukit ang mga simbolo at ang mga salitang, ang langit ang huling lupa. Pagdating sa itaas, natigilan sila. Ang silid ay naliligo sa pulang ilaw mula sa 12 ng kandila. Sa gitna, nakatayo si Daniel Pineda, nakasuot ng puting balabal, may malaking pulang selyo na ipininta sa dibdib gamit ang sariwang dugo. Sa tabi niya, may 2 taong nakaitim. Sa sahig, may 3 larawan, sina Rico Morales, Santiago Aguilar, at ang kapatid mismo ni Daniel, si Rosa Pineda, na 1 taon nang nawawala. Biglang lumingon si Daniel. Dumating kayo para pigilan ang isang bagay na tapos na, sabi niya. Ang huling selyo ay hindi dugo. Ito ay pagbabalik. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa langit. Isang malakas na kidlat ang gumuhit at kasabay nito, namatay lahat ng kandila. Nilamon ng dilim ang silid. Ang mga kompas, radyo, at lahat ng communication device ay biglang tumigil sa paggana. Mula sa labas, isang kakaibang ugong ang narinig. Nyanig ang sahig ng Tor. Ngumiti si Daniel. Tumawag na ang lupa. Tinanggap na ng dagat. Ngayon, isasara na ito ng langit. Tumakbo si Tagle at tinutukan siya. Tigilan mo na ito, Daniel. Bumulong si Daniel. Hindi kailangan ng langit ang dugo.
Tanging katahimikan. Sa isang iglap, isang malakas na kulog ang yumanig sa Tor. Nabasag ang mga salamin. Isang nakakasilaw na pulang liwanag ang sumabog mula sa sahig. Si Daniel at ang kanyang dalawang kasama ay nakatayo sa gitna ng liwanag, ang kanilang mga katawan ay unti-unting naglalaho. Sumugod si Tagle at ang kanyang team, ngunit isang malakas na pagsabog ang yumanig sa tuktok ng Tor. Pagkalipas ng isang oras, nang tumila na ang ulan, gumuho ang kalahati ng Tor. Natagpo ang buhay si Tagle at 3 pang opisyal, bagamat malubha ang mga sugat. Ngunit si Daniel, ang kanyang kapatid, at ang isa pa ay nawala. Walang bakas ng katawan, tanging pinong-pulang abo sa sahig, at isang kandila na nanatiling nakasindi. Sa tabi nito, may isang piraso ng papel na nakaligtas. Ang nakasulat, ang selyo ay tapos na. Walang guro, walang alagad. Tanging sila na naniniwala sa lupa, dagat at langit. Isinara ng pulisya ang lahat ng lugar na may kaugnayan sa pulang selyo. Ngunit isang bagay ang hindi maipaliwanag, tuwing hating gabi, isang pulang ilaw pa rin ang nakikitang lumilitao sa tuktok ng gumuhong Tor. Ang kaso ng pulang selyo ay opisyal na isinara, walang nahuling suspect. Ngunit sa archive ng pulisya, ang file ay may espesyal na label, huwag buksan ng walang pahintulot. At sa huling pahina ng ulat, may isang taong nag-iwan ng isang maliit na marka, isang bituin na may 5 dulo, kulay pula, kapareho ng selyo na nagsimula ng lahat. Ang gabi sa Davao ay muling naging tahimik,